Delikado ang pensyon mo kapag mali ang strategy mo sa SSS bago mag-retire. Dahil maraming Pilipino ang akala basta matagal silang naghuhulog, automatic secured na ang retirement nila. Pero ang masakit, may mga taong 20 years ang naghuhulog, tapos pagdating ng retirement, saka lang nila nalalaman na maliit pala ang pensyon nila. Yung iba naman, kulang lang pala ng ilang hulog para magkaroon ng lifetime monthly pension. At meron ding mga OFW, seafarers at empleyado na hindi alam na may mga maling galaw sa SSS na pwedeng magpababa ng pensyon habang buhay. Kaya sa video nito, sasagutin natin ang 10 pinaka-importanting SSS questions bago mag-retire. Galing mismo sa inyong mga comments at katanungan. Kasama na dito kung pwede ka bang humabol kahit 50 years old ka na pataas. At anong mangyayari kapag may gaps ang hulog mo? Kung bakit maliit pa rin ang pensyon ng iba kahit matagal nang naguhulog. At ano ang dapat mong gawin para hindi masayang ang mga taon ng contributions mo. Dahil minsan, hindi kulang ang taon ng paghuhulog mo sa SSS. Kulang lang ang impormasyon mo bago mag-retire. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Unahin natin ito dahil ito ang isa sa pinakamasakit na tanong na madalas kong makita sa comments. At honestly, ito rin yung tanong na nagbibigay ng pag-asa sa maraming late starters. 54 na po ako, sir. 6 months pa lang ang hulog ko. May pag-asa pa ba akong magkaroon ng pensyon? At ang magandang balita, oo, posible pa. Pero ito ang reality. Kailangan mo ng total na 120 monthly contributions para magkaroon ng monthly pension sa SSS. So kung magsisimula ka around age 55, possible na maabot mo ang 120 months around age 65. At dito marami nagkakamali. Akala nila late na, wag na lang. Pero minsan, 10 years ng hulog ang difference between isang bagsakang pera at habang buhay na pensyon. Pero, paano naman kung matagal ka nang naghuhulog tapos nagkaroon ka ng gap? Isa ito sa pinaka-common sa OFW at seafarers. 55 na ako, tumigil ako mag-work noong 2022. May 326 months na akong hulog. Kailangan ko ba bang maghulog ulit? Una sa lahat, kung may 120 months ka na, qualified ka na for pension. Pero ito ang hindi alam ng marami. Hindi lang total years ang importante sa SSS. Importante rin kung magkano ang hulog mo, lalo na sa mga huling taon bago ang retirement. At dito pumapasok ang tinatawag na AMSC o Average Monthly Salary Credit. Simple lang. Ibig sabihin yan, kapag bumaba ang hulog mo sa huling mga taon, posibleng bumaba rin ang magiging pensyon mo. Kaya kung kaya pa, maraming cases na worth it pa ring maghulog bago mag-60. Actually, dito na papasok ang isang malaking problema ng mga employed members. May mga nagtatanong, Sir, gusto ko sana taasan ang hulog ko, pero ayaw ng HR. Mag-resign na lang ba ako para maging voluntary at mag-max ng bracket? Delikadong move yan. Huwag basta-basta mag-resign para lang sa SSS. Kapag employed ka kasi, nakatali sa sweldo mo ang contribution bracket mo. At oo, frustrating yan, lalo na sa mga gustong habulin ng pensyon. Pero instead na mawalan ka ng trabaho, pwede mong tingnan ang ibang options gaya ng SSS Pension Booster. At kung pag-uusapan natin ang mga bagay na nakakabawas sa retirement, marami ring OFW nagugulat. May naiwan akong loan sa SSS bago ako umalis. May makukuha pa ba ako pag-retire? Yes, may makukuha ka pa rin. Pero ito ang masakit. Ang unpaid loan plus interest over the years pwedeng ibawa sa matatanggap mong benefits. At minsan, akala ng iba maliit lang hanggang sa makita nila na malaking kaltas na pala after many years. Kaya habang maaga pa, check nyo kung may condonation programs o existing balance pa kayo. At ito,
Isa sa pinakadelikado na maling akala sa SSS. Sir, pag naka 120 months na ba ako, pwede na akong huminto? Technically, yes. Pero hindi ibig sabihin magandang strategy siya. Kasi tandaan, ang pension formula ng SSS hindi lang nakabase sa minimum requirement. Kasama rin sa computation kung ilan taon kang naghulog. Meaning, more years usually means higher pension. Kaya minsan, ang mas malaking tanong, hindi pwede na ba akong tumigil? Ang mas magandang tanong, magkano ba mawawala sa akin kung titigil ako ngayon? At maya-maya, pag-uusapan natin bakit may mga taong 20 years na naguhulog pero maliit pa rin ang pensyon. Pero bago yan, ito muna ang kinatatakot ng marami. Paano pag hindi nakaabot ng 120 months by age 65, mawawala ba ang pera ko? Hindi mawawala. Makukuha mo pa rin siya as lump sum kasamang interes. Pero ang reality, mas maganda pa rin ang monthly pension dahil lifetime siya. Kaya kung malapit ka na sa 120 months, maraming cases na worth it habulin ang remaining months. May brutal pero importanteng tanong din. Paano kung mamatay ako? May mapapakinabangan pa ba ang pamilya ko? Yes, at ito talaga ang ibig sabihin ng Social Security. Kapag qualified, pwedeng makatanggap ng survivor pension ang legal spouse at mga dependent children. So, hindi lang ito retirement fund mo, protection din ito sa pamilya mo. Isa ito sa hindi alam ng marami. Tataas ba pension ko pag 65 ako nag-retire instead of 60? Possible, yes. May additional increase kapag dinelay mo ang retirement habang tuloy pa rin ang hulog mo. Kaya minsan, yung extra 5 years na contribution, malaking difference sa lifetime pension. Ito na, yung tanong na sobrang daming makaka-relate. Sir, bakit kahit 20 years na ako naguhulog, maliit pa rin ang projected pension ko? Dahil possible na nasa mababang MSC o contribution bracket ka lang for many years. At tandaan, hindi lang sa tagal ng taon ang basehan ng pensyon. Importante rin gaano kataas ang hulog mo, lalo na sa huling 60 months bago ang retirement mo. Kaya maraming nagigising ng late nung malapit na silang mag-retire. At panghuli, ito ang pwedeng maging game changer para sa iba. Nawalan ako ng trabaho at 58. Pwede ko bang ituloy as voluntary at ako na lang ang magmamax ng bracket? Yes, at sa maraming cases, ito ang best move para hindi bumagsak ang hulog mo bago retirement. Dahil ang pinakaayaw mo mangyari, yung biglang maging zero ang contribution mo sa pinaka-importanting mga taon bago ka mag-60. Kaya kung mapapansin nyo, maraming problema sa SSS hindi dahil walang hulog, kundi dahil late nalalaman ng mga tao ang tamang strategy. At minsan, konting adjustment lang bago mag-retire, pwedeng malaking difference sa pension mo habang buhay.